Let us open our Bible on Psalms 28, verse 1. Praise the Lord. Unto thee will I cry, O Lord, my rock. Be not silent to me, lest, if thou be silent to me, I will become like them that go down into the pit. Ayan. Napaka-importante po na tayo ay may protection sa buhay natin sa sanglibutang ito. Both physical and above all, spiritual. Ano mang klaseng bansa sa sanglibutang ito ay may kanya-kanyang balita. May kanya-kanyang pangyayari, may kanya-kanyang mga trahedya, may kanya-kanyang aksidente, may kanya-kanyang insurgency, may kanya-kanyang mga pangyayari na hindi nararapat mangyari sa bawat buhay ng tao. So, ibig sabihin niyan, this world is full of, we may say, untoward incidents. Yung bang mga pangyayari na hindi gusto ng tao, pero nangyayari. Ito po'y kadahilanan dahil wala ng protection mula sa buhay na Diyos. Kasi ang mga tao, malayo na sa Diyos. No? Wala ng pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, napaka-importante para sa buhay natin, in order to be secured all the days of our lives, kinakailangan talaga tayo tumawag sa may kakayahan na mag-protect sa atin. Kaya nga sinabi dito, unto thee will I cry, O Lord, my rock, be not silent to me, lest if thou be silent to me, I become like them that go down into the pit. Now, kailan maging silent ang Diyos sa buhay po natin? May mga pagkakataon dito sa Bible, may mga taong humihingi ng blessings, ng favor mula sa Diyos. But, mayroon ding pagkakataon na silent ang Diyos sa kanila. Naalala nyo yung offering ni Cain. Silent ang Diyos. Naalala nyo yung magnanakaw na gustong magkaroon ng kaligtasan. Sabi niya kay Jesus, you come down and save my life as well. Silent ang Diyos. So, ibig sabihin niyan, hindi nalugod ang Diyos sa kanila. God was grieved. Now, ngayon din sa buhay natin, kailan maging silent ang Diyos sa buhay natin? Pag tayo'y tatawag sa Kanya, hihingi ng protection, hihingi ng tulong, hihingi ng saklulo, kailan maging silent ang Diyos sa atin? Pag siya hindi nalugod sa buhay natin, sa mga ginagawa natin. Unang-una, if we don't have faith. Ikalawa, if we are not obedient. Ikatlo, if we do not make Him as our King, as our God. Kailangan talaga. Ituring natin ang Diyos as our King. Ituring natin ang Diyos as our God. Now, kung ituturing natin ang Diyos as our King, kailangan nandyan sa atin yung respect sa Kanya. Kinakailangan nandyan sa atin yung godly fear sa buhay natin. Ipakita natin sa Kanya. Kinakailangan nandyan sa atin yung submission sa Kanya. Kinakailangan nandyan sa atin yung obedience sa Kanya. If we consider Him as our King. Now, if we consider Him as our God, we have to worship Him. We have to adore Him. We have to glorify Him. Kaya, gawin natin ito. Pag siya ay ginawa nating hari, ginawa nating Diyos, nako, makakatawag tayo sa Kanya anytime na merong sagot. No? And He can take care of us. Labas tayo, magpasok. Tingnan mo yung Psalms 27. Pangako yan ng Diyos. He that keepeth you will never slumber nor sleep. Hindi talaga siya. He will preserve your going out and your coming in. Tingnan mo, magpunta tayo dyan sa lansangan, ang daming aksidente. Ang daming mga, ngayon, ang uso ngayon, nawawala na yung mga bata, nawawala na yung mga tao. Ang iba,
makita na lang, wala ng buhay, wala ng laman ang katawan ng mga organs. Matindi. So marami ngayon ang sanglibutang ito na parang mga tinatawag na roaring lion seeking whom he may devour. E alalahanin natin yung salita ng Diyos. Hindi lang physical, kundi lalo't na sa spiritual. Our adversaries is like a roaring lion seeking whom he may devour. Kaya napaka-importante sa atin na pag tumawag tayo sa Diyos, He will not keep silent. Or else, sabi dyan, or else I will be going to the pit. Para mo akong hinayaan na lang na mahulog doon sa hukay, sa kamatayan, sa kapahamakan. Kaya sa buhay natin, treat God, our Creator, as your King, as your God. Basahin natin. Psalms 5 verse 2. Praise the Lord. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God, for unto thee will I pray. Yan, doon tayo mag-pray sa Kanya. Ano bang trabaho ng King? Di ba ang King walang ibang trabaho? Tingnan ng husto ng ano ang sitwasyon ng kanyang mga tao. Pag meron siyang nakita na matatawag nating nasa delikado, nasa kapahamakan, ang King ang gagawa ng hakbang para sa kanilang kaligtasan, para sa kanilang provision, kung kailangan ang provision, kung kailangan ng relocation, kailangan i-relocate, kung kailangan ng rescue, magpadala ng rescue, nandyan. Kaya pasalamat tayo sa ating buhay na Diyos na siya pa yung hari natin, siya pa yung Diyos natin na nabuhay, doon tayo sa Kanya tatawag, doon tayo sa Kanya magdalangin, doon tayo sa Kanya mag-pray dahil obligasyon niya yan sa atin na mga anak niya, na mga mananampalataya. Pero kailangan lang talaga sa atin yung laging perfect submissive dyan sa Kanya. Para sa ganun, He will not silent to our prayers. Hindi siya maging kundi pakinggan niya tayo, diringgin niya tayo. Basahin natin. Psalm 77 verse 1. Praise the Lord. I cried unto God with my voice, even unto God with my voice, and He gave ear unto me. Yan. I cried unto God. Cried means pray with my voice. See, the moment you pray, as much as possible, use your voice. Use your utterance. You call upon the Lord by your voice, by your personal prayer. I cried unto God with my voice, even unto God with my voice, and He gave ear unto me. See, bago ka umalis ng bahay, you pray. Bago ka matulog, you pray. Bago ka kumain, you pray. Bago ka pupunta somewhere, you pray. Bakit? Diringgin ka ng Diyos. Praise the Lord. Tugunin ng Diyos yung iyong dalangin. Makarating ka sa iyong destinasyon safely. Hindi lang kayo makarating doon, mag-prosper pa yung gagawin mo doon. Nasa pangako niya yan, whithersoever thou goest, and whatsoever thou doest, you will prosper. Napaka-importante kaya niyan. So, magdalangin tayo doon sa ating buhay na Diyos, our King, our God, and He will hear our prayer. Diringgin niya ang ating prayer. Alam niyo ba, sa sanglibutang ito ay maraming mga unseen evil spirits na walang hinto na humahanap talaga sa atin ng loopholes. Humahanap talaga sila ng pagkakataon. Kailan nila tayo masisila? Kailan nila tayo ipapahamak? So, kung gagamitan natin ito ng paningin mula sa langit, nako, makikita mo talaga. Ang daming kapahamakan na nangyayari ngayon sa sanglibutang ito, na ito po ay gawa ng masamang espiritu.
Hindi nila na sasangga, hindi nila naiiwasan. Unang-una, wala silang dalangin na ginagawa doon sa buhay na Diyos. O kaya may dalangin man silang ginagawa, pero silent naman ang Diyos. Mahulog ka pa rin sa kapahamakan dahil sa matatawag natin, they are not worthy, they are not deserving kasi wala, naniniwala sa Diyos, hindi naman sumusunod sa Kanya. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, why do you call me Lord, Lord, and do not obey what I say? Paano naman mag-obey dyan sa Diyos? Walang basa-basa ng Bible. Walang pakinig ng Kanyang mga banal na salita. Walang meditation sa banal na salita ng Diyos. Anong susundin ng tao kung wala siyang banal na salita? Diba? Sinabi dyan, he that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. Ibig sabihin yan, hindi ka magiging obedient at mag-keep ng kanyang commandments kung wala kang commandments na nalalaman. Kaya part na yan sa buhay natin, yung pagsamba, yung pagbasa ng Biblia, yung pakinig ng kanyang banal na salita ng Diyos, bahagi na yan ng ating pananampalataya sa Diyos at pag-obey sa Diyos. Part na yan. Praise the Lord. Ngayon, kung ikaw ay mananampalataya at sumusunod sa kanyang mga tuntunin, ayaw mong magkasala sa kanya. So, yung word niya, lagi mong sinasa puso, lagi mong sinasa isip, panahon ng mga tukso, panahon ng mga pagsubok, handa ka lagi na i-resist at i-overcome ang lahat at ipatunay what is proved, what is good, what is acceptable unto God. And you do not conform to this world, hindi ka nakikipag-conform sa kasamaan ng sanglibutang ito. So ano ngayon ang mangyayari? Sa spiritual warfare sa sanglibutang ito na hindi natin nakikita. Mahirap kaya pag hindi natin nakikita ang kaaway? Mahirap. Hindi mo nakikita tapos ikaw nakikita nila. Who will protect us? Kung ganon. Pero kung lagi tayong maging prayerful at hihingiin natin ang proteksyon sa Diyos, kahit yung hindi natin nakikita ng mga kaaway, God can protect us. It is His responsibility to protect us. So yung Diyos natin, siya yung magiging protector natin, defender natin. Paano dinescribe yung protection ng Diyos sa sino man na pro-protection na ng Diyos? Basahin natin. Psalms 18 verse 2. Praise the Lord. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation and my high tower. Yan. Pag sinabing the Lord is my rock, you will never sink to any unstable situation. Hindi ka magsisink. Hindi ka lulubog sa ikakapahamak mo. But you are standing on the solid ground. You are standing on the stable ground. Napaka-importante niyan. And my fortress. Fortress. This is a thick wall that protects the inside of the kingdom, of any kingdom, any property, any family, any houses. See, yung mga intruders na mga masamang espiritu, hindi sila makapasok. Napakakapal ng fortress, napakakapal ng wall. God is our protector. Every day, every night, every moment, every hour, both literal or material or physical and spiritual. Lalo't na sa mga bagay na hindi natin nakikita. Saan natin kukunin ang protection if God will not listen to us? Saan natin kukunin ang protection na yan if we will not call upon Him every day? Praise the Lord. Kaya yung prayer natin, akala mo minsan tao sa kakapray, pagod na ako mag-pray. Lagi ako mag-pray alas 9, lagi mag-pray ng alas 2, lagi mag-pray ng without ceasing. Uy, hindi mo ba alam? Kaya nga nagkaroon ka ng protection every day, every moment of your life because God is protecting you.
as you pray. Ay, pagod na akong mag-obey sa Diyos. Ano na yung buhay ko? Sa kakapigil ko sa ayaw maggawa ng kasalanan. Yung laman ko parang pagod na. Uy, hindi mo alam. Sa kakasunod mo sa ating Panginoong Diyos, lagi kang diringgin ng Diyos sa dalangin mo. So, importante ang pag-obey at ang pag-pray. Praise the Lord. Kasi yan yung, imagine, siya yung rock mo, siya yung fortress mo, siya pa yung deliverer mo. You know what deliverer is? Hindi ito Shopee, hindi ito Food Panda na mag-deliver. Deliverer, meaning to say, kung may mga pangyayaring sitwasyon sa buhay mo, kaya kang i-rescue ng Diyos, kaya kang iiwas ng Diyos, kaya kang ligtasin ng Diyos. See? Lalot na sa mga bagay, sa mga hindi natin nakikita, God will deliver you. Napakalaking bagay yan sa buhay natin. Praise the Lord. Napakalaking bagay yan. Minsan maraming mga nag-request dito sa atin, sa mga kapatiran, Pastor Chit, hingi ako ng bisyon kay ganito. Kasi pumunta lang doon sa lugar na yun, pagbalik niya, yung kanyang muka nahiwi na. Sinampal pala ng masamang espiritu. Pastor, hingi ako ng bisyon kasi itong membro ko pumunta lang somewhere else. Pagbalik niya, nako, pumipilipit na sa sakit ng tiyan. Yung pala, sinuntok ng masamang espiritu. So, wala kang laban, di mo makita yung kaaway mo. Bakit nangyari yan sa kanila? Kulang sa prayer. Disobedient. So, natatamaan. Walang protection. God is silent to their prayers. So, napaka-importante. Yung ating obedience at saka yung pagka-prayerful natin. Praise the Lord. Napakahalaga. Minsan makakita ka ng aksidente. Uy, kawawa naman. Bakit walang protection? Walang pray-pray. Kita mo yung mga pangyayari sa mundong ito. Sabihin natin, ay nako, ang saklap naman ang kalagayan. Paano? Parang walang Panginoon sa buhay. Inuuna yung sugal, inuuna yung bisyo, inuuna yung kalukuhan, inuuna yung walang samba-samba, walang pakinig sa salita ng Diyos. Ang akala nila walang kabuluhan. Pagdating na ng sakuna, walang tumutulong galing sa langit. Walang deliverer, walang solid rock, walang fortress. Nanghirap kaya. Kung gano'n ang buhay mo. Kaya napaka-importante itong may Panginoong Diyos tayo. Bakit? Sa mga bagay na hindi natin nakikita na kapahamakan na darating sa buhay natin. Pag hindi mo yan nakikita, hindi mo yan masasangga. Pero ang Diyos nakikita niya, kaya kaya niyang sanggain. Praise the Lord. Kaya lapit tayo doon sa Kanya sa nakakakita ng lahat. Basahin natin yan. Psalms 35 verse 22. Praise the Lord. This thou hast seen, O Lord, keep not silence, O Lord, be not far from me. Yan. Nakita mo lahat na ito. This thou hast seen. Kita ng Diyos. Anong parating? Anong nasa gilid, right and left? Anong nasa likuran? Nakita ng Diyos ang operation ng mga kaaway natin na hindi nakikita. Nakita din ng Diyos ang operation ng mga tao na gustong manakmal sa atin, gustong magpahamak sa atin. Nakikita ng Diyos both physical, literal, and spiritual. So, may kakayahan siya. I-deliver ka. May kakayahan siya. Ilagay ka sa solid rock. May kakayahan siya. Protectionan ka by the fortress. May kakayahan siya para palakasin ka. May kakayahan siya upang i-shield ka. Praise the Lord. Kaya napakadakila ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng uri na nangyayaring kapahamakan sa mundo, sa patag ka man, sa dagat ka man, sa himpapawid ka man, kaya ng Diyos. Paano kanya protectionan? Kaya nga, mag-pray ka, Lord, bigyan mo ako ng protection sa flight ko. Kahit malapit o malayo. Kahit nasa himpapawid ka, kaya kang sagipin ng Diyos sa ikakapahamak
na pwedeng nakita ng Diyos na hindi natin nakikita. Nasa lupa ka, kaya ka rin bigyan ng protection ng Diyos. Nasa dagat ka, hindi naman lahat ng panahon na lupa ka lang. May panahon din na sa hangin ka. May panahon din na magsakay ka ng barko, so nasa dagat ka. So, itong lahat, in every place, in all places, who will protect us? Who can protect us? God. Kaya, anong sinabi dyan? Psalm 69 verse 15. Praise the Lord. Let not the water flood overflow me, neither let the deep swallow me up, and let not the pit shut her mouth upon me. Yan. Tingnan mo. Tingnan mo, bigla na lang kanina habang tapos na ako nag-study, nag-open ako ng Facebook. Bumungad kagad doon ng isang tao na nakabitin na sa punong kahoy. Mangosteen tree. Wala na. Lifeless na. Nadali siya ng masamang espiritu. See? Napakahirap ng pangyayari. Alam mo, kasi pag napossess ka ng masamang espiritu, magdidilim yung paningin mo, magising ka na lang, lifeless ka na. Hindi, it's not a joke. It's not an easy to be attacked by Satan because he is a killer. He is the most matatawag nating dangerous. He is terrorist. No? Kaya, ang protection kailangan natin mula sa masamang espiritu. Aside, he will attack your soul. He will attack also your physical body. Kaya napaka-importante yung prayerful, watchful, submissive to God, obedient to God, and always call upon the name of the Lord. Dito, water cannot overflow you. Deep cannot swallow you. Pit cannot shut you. O, di ba? Ang sarap ng pakiramdam na secured ka, protected ka. Kung sabi pa ni David, though I walk in the valley of the shadow of death. Kasi ang mundong ito, this is like valley of death. Ang shadow of death nandito sa sanglibutang ito. Pero pag nandiyan ka sa prayerful ka, lagi kang sumusunod sa kanyang tuntunin, tiringgin ka ng Diyos. Kahit palalakad ka sa shadow of death, you will fear no evil. Why? Because God is with you. Praise the Lord. Sasamahan ka talaga ng ating Panginoong Diyos. Basahin natin yan. Psalms 23 verse 4. Praise the Lord. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Yes. Thy rod and thy staff, they comfort me. Tingnan mo yan. God is your comforter. Thy rod and thy staff. See? You know the rod of Moses. You know the rod of God. Ito yung nag-deliver sa kanila sa mga kapahamakan na wala na silang tatakasan pa. Pero nakatakas pa sila. Ito yung nagbigay sa kanila ng deliverance sa galit ng hari na hindi na mapipigilan, talagang umuusok na ang ilong sa galit. But God spared and delivered them. Kahit nasa valley of death na sila, nakaligtas pa rin sila. Insan, may mga taong hindi mo alam. Hindi mo alam anong plano sa buhay mo. Hindi mo nababasa yung utak ng tao. Pero God can protect us. God can protect you. Di ba sa buhay ni Pastor Samuel Algabre, may gustong magbaril, hindi pumutok. May gustong magsaksak, hindi nakakuha ng dagger. May gustong magkarate, siya ang tumapon. See? So, ganoon din sa buhay natin. Minsan, hindi lang natin nakikita, hindi lang natin nabibilang. May mga tao na palang hindi natin alam, may mga sasamang balak sa buhay. Pero God did prevent it. God did made it useless. Wala silang nagawa. Praise the Lord. So, kahit yung tao na physical,
God can protect us. Basahin natin. Psalms 118 verse 6. Praise the Lord. The Lord is on my side. I will not fear what man can do unto me. Yan. Hindi ka talaga matatakot kahit anong gawin ng tao. The Lord is on my side. I will not fear what can man do unto me. Ano mang kakayahan na gawin ng tao to harm you, wala kang katakutan because God can protect you. God can shield you. God can deliver you. Kaya napaka-importante yung pagtawag natin lagi, pag-pray natin sa Panginoong Diyos. Sigurado yan. Bibigyan niya tayo ng kasagutan. Ano pa? Itong strength natin, hindi basta-basta ito. Na nire-renew lagi ng Diyos yung kalakasan natin. Basahin natin. Isaiah 41 verse 10. Praise the Lord. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Yan. See? How God will uphold you or will alala you with the right hand of His righteousness. This is not just a hand, an ordinary hand, but this is the hand of His righteousness. I-uphold ka niya. Kasi ang protection niyan, hindi lang physical. Pag righteousness, ang protection diyan, hindi lang physical, hindi lang financial na para ma-provide. Lalot na sa kaluluwa mo, lalot na sa spiritual mo. God can protect you. Basahin natin. Pakibasa po. Job 33 verse 28. Praise the Lord. He will deliver his soul from going into the pit, and his life shall see the light. Yan. Ililigtas niya ang kaluluwa mo sa pagpunta doon sa hukay. Yung hukay na literal na lupa, ano bang ililibing doon? Body. Physical. Yung hukay para sa kaluluwa, wala nang iba yun, impyerno na yun. Yun na yung second death. See? All those whose name that are not written in the book of life, their souls shall be thrown, cast into the lake of fire, which is the second death. So kung yung kaluluwa natin mapunta doon sa hukay, patay ka, kaluluwa mo. All souls are mine, God said. All souls are mine, and the soul that sinneth, it shall die. Meron din palang pit ang kaluluwa. Yun ang impyerno. Kaya, napakalaking privilege. Hindi lang literal, hindi lang physical, hindi lang financial ang kayang tamuhin natin. Kung may Diyos tayo, ay lalot na sa mga bagay na unseen. Yung hindi nakikita. Yung espiritu natin, hindi mo yan nakikita. Kaya tinan mo yung si Brother Pastor Mugi. Nung dumaan siya ng aksidente, nag-separate temporary yung kaluluwa niya sa kanyang katawan. Hindi mo siya nakikita. But it's real. It's genuine. He can see, he can feel, he can hear, he has the emotion, everything. Praise the Lord. Kaya importante yan. Yun ang that the spirit that gives life. With the body without the spirit is dead. Tingnan mo yan. Kaya napaka-importante. So, hindi lang protection sa aksidente, hindi lang provision sa pagkain, hindi lang protection sa ating tirahan, hindi lang provision ng ating idadamit, hindi lang protection sa magnanakaw, hindi lang protection sa mga killer na physical. Ang Diyos higit pa tumitingin sa ating kaligtasan ng ating kaluluwa. Praise the Lord. Last verse, basahin natin. 1 Corinthians 15:55 hanggang 57. Praise the Lord. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?
The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. This is more on the spiritual aspect. All death, this is not the physical death. Where is the sting? All grave, this is not the grave which is, we may call it public cemetery or memorial park. Hindi yan. All grave, where is thy victory? The sting of death is sin. Di ba? Ano ba yung la sa Tagalog? Kamandag. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. So, ano ang maapektuhan higit pagkasalanan pinag-usapan? Di ba? Spirituality, kaluluwa natin. Matindi yan. The strength of sin is the law. Napatibay ang kasalanan na yan ay kasalanan at magpaparusa sa iyo sa ikalawang kamatayan because of the law, because of the commandments of God. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Bakit? Unang-una, forgiveness can be attained by Jesus Christ. Ikalawa, righteousness can be attained by our Lord Jesus Christ. So, wala na yung sin, wala na yung sting, wala na yung grave, wala na lahat yan. So, ano pang katakutan mo? Praise the Lord. You are safe and secured. Habang temporary ka sa buhay na ito, God can take care of you. Sa buhay na darating sa mga bagay na unseen, invisible, spiritual, and remember that is much more important than can be seen. Kaya nga sinabi diyan, look not on the things which are seen. Why? That is just passing. But look on the things which are not seen. What are those? Your spirit, your soul, the kingdom of God, God Himself, the angels. These are unseen, spiritual, but they are real. They are existing. Kahit sa sarili mo, may kaluluwa ka na hindi nakikita ng physical eyes, pero totoo yan. Ang dami ng mga dumaan kaya ng kamatayan na nabuhay at sabi nila, yung kaluluwa nila went somewhere. Hindi nila makalimutan yun. Praise the Lord. Hindi nila makalimutan yun. They can still relay. Makaka-relate sila hanggang ngayon. Dami ko nang na-met na mga individuals. Yun lang si Sister Remy. Nung namatay siya, ano yung ipinakita sa vision? Same as is ang kanyang na-relate sa amin when she awoke. Praise the Lord. Same. So meaning to say, yung unseen things, yun ang bigyan natin ng kahalagahan. Yung unseen at saka yung can be seen, this both, we need Savior. We need keeper. We need protection. Wala nang ibang makagawa niyan. God can do it to us. Kaya pray always. Pray lagi. Pray lagi. Unto thee will I cry, O Lord, my rock. Be not silent to me, lest if be thou silent to me, I become like them that go down into the pit. So, in order, hindi maging silent ang Diyos sa atin, keep His word. Obey His commandments. Be watchful. Be prayerful. Jesus said, the flesh is weak, but the spirit is willing. Watch and pray always, that ye enter not into temptation. Praise the Lord. Kaya, salamatan natin ng Diyos kahit ano pa man ang pangyayari sa mundong ito. God can take care of us. God can protect us. God can preserve us. God can sustain us. God can supply all our necessities. And God can make us to survive. Kaya napakadakila ang ating Diyos na meron tayong magandang relasyon sa Kanya. Let's pray for the world to cling unto God. Praise the Lord. Para sila rin ay makarating sa kaligtasan ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.